Guys, may bago tayong luto ngayon. Putahin natin napakasimple. Pinakbet. Sa Ilocano ay dinding-ding. Guys, luto natin yung karne. At yan, igigisa natin yung bawang. Diyan pa yung mga gamit natin. Ayan guys, igigisa natin yung sangkap. Sibuyas at bawang, ang mag-asawang salduto. Ayan guys, dandanan natin, igigisa lang natin maigi yung sibuyas at bawang. At mamaya ihulog na natin ating mga gulay. Simpleng luto guys. At affordable sa bulsa. Pagluluto ng pakbet, pinakbet, dinding-ding sa Ilocano. Natanong ko pala sa Ilocano, bakit dinding-ding ito? Pinakbet, isa natin yung kamatis, sama-sama na sila yung ating kunting lahok na karne. Yan guys, at ihulog na natin ang ating kalabasa. Meron tayong mga konting lahok na mga gulay. Ito po yung pakbet, pinakbet. Huwag lang pakabet-kabet, basta pinakbet lang ang ating ulam. Yan, talong. Yun po yung talong. Hindi natin masyado ginayat kasi naliit naman yan. Yun guys, so, yung ating string beans, or we call that in Tagalog sitaw, eggplant, squash, kalabasa, talong, at string beans. Ang ating lady finger, or we call that in Tagalog is okra. Huwag kayong kakain ng okra, baka kayo'y makry okra. Ayan, lagyan natin ng konting tubig guys. Pero yung iba dyan guys, nagluluto niyan hindi nila nilalagyan ng tubig. Kumbaga niluluto nila yan sa maybe nilagyan lang konting-konti lang talaga. Nilagyan natin, burburan natin ng patis. Yan. Wala tayong bagoong, kaya patis lang muna natin nilagay. So mga Ilocano guys, bagoong isda nilalagay. Yan, lagyan natin ng nor powder para sumarap ang ating lutong pinakbet. Ang pinakbet, pag natikman mo ay huwag kang pakabit-kabit. And guys, pakbet lang tayo ang sakalam. Pakbet kasi guys, marami yung
sustansya mga gamit makukuha mo rito, kasi mga siyang mga different vegetables pag pinakbit, pinaghalo-halo na mga gulay. Yun po yung pinakbit, diba guys? Yan, mas masarap po yan guys kung mayroon tayong, sa mga Ilocano nga lalahukan mo siya ng bagoong. So wala tayong bagoong, nilagay natin ay patis with matching nor powder, diba guys? So, check natin, malambot na siya ng konti, diba? Diba yummy? Napaka yummy guys, mas yummy pa sa ating mga asawa. Ayan, diba? Yummy yan guys, pag natikman nyo yan makakalimutan yung bianan nyo. Joke lang, huwag yung kalimutan ng bianan nyo, mas yan ay mahal kayo ng bianan nyo. Yan, takluban natin para takluban ko pala para yung init niya ay mag-compress sa loob at yung nasa ibabaw ay maluluto. Ilang minuto lang natin guys pakuluan yan para hindi siya maging labog, malalabog yung ating gulay, kasi pangit din pag masyadong malabog yung gulay natin. Kaya kay tamtaman lang yung kanyang pagkalambot ng mga gulay para masarap din nating kainin na hindi siya labog, at yung kanyang mga lasa ng sariwang vegetable natin ay nandyan pa sa kanyang katawan. Okay, so huwag nating labugin guys yung ating mga gulay, kasi yung pag masyadong labog ay hindi na siya masarap. Kailangan lang yung tamtaman lang, diba? Tingin pa lang ulam na, amoy pa lang busog ka na, diba? Kumukulo kasama ng yung tiyan, kumukulo ng tiyan mo pag nakikita mo to guys. Ready na ang bahaw para sa ating mga hapagkainan. Bahaw talaga, no? Ating kanin guys yan. Parisan mo to ng pritong isda, ay napakasarap guys. Yan o, dinding with pritong isda, yan ang mga mag-asawang pagkain. At iba-iba naman natin ang ating mga panlasa, hindi po lahat ay kumakain ng ganitong pagkain, lalo na sa mga maraming pera.